Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Pinambili ng eroplano at malalaking mansyon. Yan ang naging pahayag ni Marcos Jr. laban sa katiwalian kaugnay sa mga panawagang protesta sa Bonifacio Day, November 30. Ayon kay Marcos Jr., nakakasama sa kalooban. Totoo ba? Masama ang loob niya? Bakit tayo nagkaganito? Masama ba ang loob niya para sa mga naghihirap at taong bayan o iniisip lang niya ang kanyang administrasyon na bumabagsak na ang rating? Nakakasama sa kalooban na makita ang pundong dapat para sa taong bayan, pinambili lamang umano ng eroplano at malalaking mansyon ng ilang tiwaling opisyal. Mga kaalyado mo yan. Huwag nang magsama-sama ng loob. Pinabayaan nyo. Siyempre, sabi ng Pangulo, siyempre, ikagagalit yan ng mga tao. Ang pondo ay para sa mamamayan. Pero nawala lahat dahil ginamit sa pagbili ng mga eroplano at malalaking mansyon. Sino ang may eroplano? Saldico. Sabi ng kaap, wala daw nakaregister na eroplano ni Martin Romualdez. But do you believe that? Sa panayam ng Philippine media sa South Korea, naglabas pa ng sama ng loob si Marcos Jr. Sabi niya, isipin mo, ang buhay nila, mga kurap, ganyan, kami, gutom. Sinong gutom? Siya? Bakit isinama niya ang sarili niyang gutom? Do you believe na nagugutom ang Pangulo? How can you be happy? Dito tayo mag-focus sa sabi niya, isipin mo ang buhay nila, ganyan, yung mga na bumili ng eroplano at mansyon, kami, gutom. How can you be happy? Isinama niya ang sarili niya. Do you believe in his life na ang Pangulo, anak ng presidente, kahit nung hindi pa presidente ang tatay niya, mayaman na sila? Naranasan bang nagutom ni Marcos Jr.? I don't believe so. Kaya hindi siya makarelate sa hirap ng taong bayan dahil wala. Mabuti pa si Manny Pacquiao. Kahit ganun lang na medyo, alam nyo na, pinagdaanan ni Manny Pacquiao ang hirap, yung gutom. Kaya, bilib ako sa kanyang buhay, hindi yung buhay niya sa politiko. Yung buhay niya, yung from rags to riches. Yung natutulog siya sa mga bilyaran, dyan lang sa mga simento, karton, halos walang makain, nagsumikap, hanggang ngayon. Successful siya sa buhay niya, mayaman na. Meron siyang video nakita ko, meron siyang relo na ipinakita na maraming diamond siguro yun. Sabi niya, hindi yan galing sa flood control, Yes, I agree na talagang galing sa butot pawis o hirap ni Manny Pacquiao ang kanyang kayamanan ngayon. Hindi katulad nitong mga iba, itong sinasabi ng Pangulo na mga kaalyado niya na ninakaw ang pera ng taong bayan. Paano ninakaw, be? Sinong pumirma sa budget? Di ba siya? Pinagmayabang pa niya na, itong 2025 budget, nagbigay na ng warning signs. May blank item sa BICAM. Sabi niya, wala, nagsisinungaling. Pinaratangan pa niya, inakusahan pa niyang sinungaling ang ating Tatay Digong bago nila pinakulong. Nakita na blank items. Tapos na malala nyo, December, Christmas last year, ipinakita nila, nag-overtime kunuhay, ni-review ang, bago niya pinirmahan yung budget.
Tapos, nagbeto. Ilan lang bineto? 29 billion. Yung pinirmahan pa rin niya, 421 billion na budget insertion. Tapos, for later release sana yun. Kailang nung brinaso ng kanyang pinsan, ni-release pa rin, siya pa rin nag-approve. Yun na ngayon, nangyari. Kaya grabing talamak, worst budget, most corrupt budget in our nation's history, yung 2025. Although marami na rin budget insertion ng 2023 and 2024. Sabi ni Congressman Edgar Eresi ng Caloocan, pinabayaan ng Executive Department na mangyari yan, 1.47 trillion pesos ang nasayang mga budget insertion na yan. Tapos sabi niya, sama ng loob. Bakit? Ang tunay na leader, nakikita niya yung mga warning signs at gumagawa na ng paraan para hindi magkaroon ng problema. Ito yung natutunan ko kay Colonel Harold Kabunok, isang active army colonel. Sabi niya, good leaders make things happen. Ibig sabihin, yung mission accomplished. Walang palpa. Dahil good leader yung nakalagay. Bad leaders wait for things to happen. But worst leaders, worst, are asking questions, why are these things are happening? Yun ang worst. Anong sabi ng Pangulo? Bakit tayo nagkaganito? Alam mo, si Senator Remy, may statement niya tungkol niya. What? Ganon ang sinabi niya, why are these are happening? Talagang napakahina itong ating leader. Bakit tayo nagkaganito? Tapos, naglalabas ng sama ng loob. Nakakatulong pa ba? Mababawi pa natin yung mga ninakaw nila? Nang dahil sa sama ng loob ng Pangulo, naglalabas? Mahibsan ba ang galit ng taong bayan? Nang dahil naglabas yan ng sama ng loob? Too late, the hero. Wala na. Kaya, God save our country. Tama si BP Sara, nakikita niya na itong ginagawa nila ngayon is going to destruction. Dinadala tayo sa kapahamakan dahil sa bad governance, dahil sa weak leadership ng ating Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mo ni ang matagaan og yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So muna ni ang atop nga na gyud kung muulan, so maulan na gid siya. So buslot na gid ang ilang yero. So mag-atop na siya karon kay natagaan siya yero. Nagyud og ato og napalihan na ang ilang yero tama na og ato. So nindot gid kayo kay napalihan na ang gatuluan. So karon te unsay imong masulti nga natagaan kag yero og human na gyud og atop ang imong balay nga. Daghang salamat una-una sa tanan sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video. Og labi na sa nag-sponsor kay kani akong balay 5 years na
aya pag ni Napoleon og yero. So na kay anak te. Naa So pila ka buki mong anak? isa unya bros pag ko karon. So si ate isa yang anak, so nanay ikaduha, so aya pag napulian ang yang yero nga gaduluan na. So karon ate wala na gyud, di na gyud katuluan.